Lima kaming magkakapatid. Una, si Ate Alodia, masunurin, maalaga sa aming magkakapatid at lahat kami mahal niya. Sumunod si Ate Ellie, mapagmahal din sa amin, tumutulong sa gawaing bahay at lahat gagawin para sa'yo. Sumunod si Ate Vanny, mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, masunurin at mabait. Sumunod si Ate Abigail, pero ang tawag ko sa kanya ay Ate Gail. Sa aming magkakapatid, siya yung pinaka-close ko kasi 2 taon lang agwat namin. Yung mga ate ko kasi mga busy sa trabaho at sa eskwelahan, pero kahit ganun, mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Si Ate Gail ay mabait, tahimik at mahal na mahal niya ako. Pero syempre, hindi lang naman ako yung mahal ni ate, pati mga kapatid ko at si mama. At panghuli ay ako. Ako si Jewel, mabait, masunurin at maalaga sa aking mga kapatid. Syempre, ang pinakamamahal namin na nanay ay si Mama Renica. Si Mama ay masipag, matyaga, inalagaan niya kami kahit wala kaming tatay at mahal na mahal niya kami. Pantay-pantay ang pagmamahal ni Mama sa amin. Walang masihigit pa sa pagmamahal ni Mama. Hanggang sa isang araw, nalaman namin na may sakit si Ate Gail. Kailangan namin magtulungan dahil hindi sapat yung pera namin. Si Ate Ellie ay tumutulong sa gastusin sa bahay. Kasi Ate Alodia naman ay ganun din. Tumutulong din sa gastusin sa bahay. Sila pa lang kasi yung may trabaho sa amin. Si Ate Vanny kasi college pa lang at hindi pa siya nag-OJT. Hanggang sa nagpagdesisyon na ni Mama na mag-abroad. Kulang talaga yung pera namin pang gasto sa gamot at iba pang kailangan namin. Noong una, ayaw pa namin dahil ayaw namin mawalay kay Mama. Pero pinaintindi niya sa amin kung ano yung sitwasyon namin ngayon, kaya nag-abroad na si Mama na makompleto niya na yung mga kailangan niya. Kaya ngayon, yung kapatid ni Mama na si Tita at Tina ang nagbabantay sa amin. At dito magsisimula ang kwento ng De La Fuente family. Maria, may kilala ka bang doktor na pwede kaming tulungan sa sitwasyon ni Gail? Meron, tanong ko muna siya. Sige, maraming salamat. Wala nga naman. Hello, Atina. Pwede siya bukas. Nagpa-appointment na ako sa kanya at sinabi niya na wala siya masyadong pasyente bukas. Sige, maraming salamat ha. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Ayoko nang pabayaan si Gail. Nangako kay Ate Renica na alagaan ko yung mga anak niya. Wala yun, basta para kay Renica at sa'yo, tutulong ako. Huwag lang pera. Ganun ba? Ito naman, hindi mabiro. Pwede ko naman kayong pairamin ng pera para kung narin kayo kapatid. Maraming salamat. Malaking tulong yun sa amin. Wala nga naman. Kailangan ko na ibaba ang telepono kasi kasuhin ko pa sila Gail. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Magandang umaga po, Dok. Magandang umaga din po kayo. Gail, doon ka muna sa malayo. Dok, ano po lumabas sa resulta? Base sa nakita ko, meron siyang tumor sa utak. Ano pong mangyayari sa kanya? Maaaring sumakit ulo niya, magsuka, mahilo, at pagnabang paningin. Ganun ba nangyari sa kanya? Lala po nga po yung paningin niya. Ano po bang gamot ang pwede niyang inumin? Eto, may kamahalan niya lang, pero kailangan niya inumin niya. Maraming salamat po, Dok. Wala ka naman, punta lang kayo pag may kailangan kayo. Sige po, tawagin ko po muna si Gail para makapagpaalam. Gail, magpaalam ka muna kay Doc. Bye-bye po, thank you po ulit. Pagaling ka, God bless. Daw sa magic. Ito na lang daw sa magic. Nag-text mama niya sa akin kagabi. Tumawag daw kayo sa kanya, kakausapin niya kayo. Sige, Sige. po.
Wait lang, yung cellphone. Yan si Mama. Tagal naman ni Mama. Hi, Ma! Hello, Ma! Hello din mga anak. Nasaan si Gail? Nasa kwarto po. Masakit po kasi yung ulo niya. Ganun ba? Sige, pasabi na lang sa kanya na tumawag ako. Mga anak, kamusta na kayo dyan? Okay naman po kami, Mama. Mabuti naman. Kumakain ba kayo ng maayos dyan? Opo, Mama. 3 beses pa rin naman po kami kumakain. Mabuti naman. Nga pala, napatawag ako dahil magpapadala ako ng pera sa inyo at pampagamot kay Gail. At Tina, ikaw na lang ang kumuha. Text mo ko agad kapag nakuha mo na yung pera, ha? Sige ate, ikaw, kamusta ka naman dyan? Okay lang naman ako dito, malamig nga lang. Naku mama, alagaan mo sarili mo dyan. Sa panahon ngayon, merap ng magkasakit. Oo naman, kailangan kong kumayod para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sa akin kasi aalagaan ko yung sarili ko. Siguraduhin mo yan ma, wala kami dyan para alagaan ka. Ang sweet naman ng mga anak ko. Sige na mga anak, may trabaho pa si mama. Alagaan niya yung sarili niyo ha. Ilang minuto pa po, bitin pa po yung pag-uusap natin. Oo nga po, Mama. Miss na po namin kayo. Ako din naman miss na miss ko na kayong lahat. Gusto ko sana na makausap kayo ng matagal kaso kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho. Hinahanap na ako ng amo ko. Sige na nga po, mag-ingat po kayo dyan ha. Huwag po kayo magpapalipas ng gutom dyan. Oo nga mga anak eh. Kayo din ha. Atina, ikaw na bahala sa mga anak ko ha. Huwag ka mag-alala ate, akong para sa mga anak mo. Kahit di mo na sabihin yan. Sige na, baka hinahanap ka na ng amo mo. Bye-bye, Mama. We love you. Bye-bye. I love you to mga anak. Huwag kayong mag-aaway-aaway ah. Isipin niyo yung paghihirap ng mama niyo dun sa abroad. Opo, tita. Tita, pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol kay Mama? Sige, nung mga bata pa kami, maalaga talaga yan si ate. Masipag at mapagkakatiwalaan. Parang nang hindi kami magkapatid eh, parang best friends lang. Ay, miss na miss ko na talaga si mama. Ako rin. Nag-aalala nga lang ako kasi baka magkasakit siya doon. Malamig pa naman doon. Pag nagkasakit siya, hindi natin siya maalagaan. Huwag na kayo mag-alala sa mama niyo, kayo nga naalagaan niya, di ba? Siya pa kaya. Sige na, magluluto na ako. Tayo na kayo. Sige po. Ayoko. Tala. Paraan. Hello, natanggap mo na ba yung pera? Oo, natanggap ko na. Sige, ingatan mo yung pera ha. Bilhin mo yung mga kailangan niyo dyan. Sige ate, ako nang bahala. Mag-ingat kayo dyan ha. Kailangan ko na kasi ulit magtrabaho eh. Sige na, bye-bye. Ikaw din ate, ingat ka dyan. Bye. Tita, tumawag na po ba si mama? Ay, oo, pero sabit lang kami nakapag-usap. Busy daw kasi siya. Nagtanong lang kung nakuha ko na yung pera. Kamusta na po siya doon? Okay lang naman daw siya. Tita, pwede po ba ako makainom ng pera? Para saan naman? Di ba may trabaho ka? Pangdagdag sa tuition ng mga kapatid ko. Hanggang ngayon po kasi hindi pa po binibigay yung sweldo ko eh. Ah, ganun ba? Magkano ba? 2,000 po. Ah, sige, mamaya bibigay ko sa'yo. Pero, sama mo na mamalengke. Sige po. Hello, Dia. Saan ka galing kagabi? Ba't ngayon pala umuwi? Galing ang trabaho, pwede ba mamaya na gusto ko na magpahinga?
Teka, ba't umiala ka? Galing kang bar, no? Anong pinagsasabi mo? Galang trabaho? Huwag kang dumagdag sa problema ko? Siguraduhin mo yan, ha? Nag-aaway ba kayo mga ate? Hindi. Ipasensyahan mo na kami ng ate mo, ha? Sige, ate. Ah! Aray! Sakit ang ulo ko! Gail! Saka na nang paningin ko! Tita, si Gail! Ano nangyari? Masakit ang ulo niya at lumalabo yung paningin niya. Pero dali na sa ospital. Pinto. Kamusta na pakiramdam mo ngayon, Gail? Okay lang po, tita. Hindi na po man nalabo yung paningin ko at hindi na masakit ang ulo ko. Mabuti naman. Narinig mo naman sinabi ng doktor, di ba? Huwag ka na masyadong magpapagod lalo na sa school. Opo, tita. Sige, pahinga ka muna dyan, may gagawin mo na. Oh, may lakad ka ba? Meron po, tita. May trabaho po ako ngayon. Tita, di po pala ako makakauwi mamaya. Paano na yan? Ba't di ko makakauwi mamaya? Kailangan po kasi namin tapusin yung pinapagawa ng boss namin. Pwede ba sa susunod na araw na lang yun? Di po pwede. Mag-overtime po ako ngayon. Sino magbabantay sa mga kapatid mo? Bakit po? Sila Vani tsaka Lodia. Oo, nagpaalam na ako kay tita na may thesis kami. Baka hindi din ako makauwi. Doon ako matutog sa klase ko. Ako din. Hindi ako makakauwi. May asikasin ako sa opisina. Sige, ako nang baala sa mga kapatid niyo. Ano ba yung puntate mo sasabihin sa akin? Kung pwede sana ikaw muna magbantay kila Jewel at Gail. Ano naman? Wala naman akong gagawin sa bahay. Salamat ha, may asikasuhin lang kasi ako. Wala yun. Pangmahal na rin ako sa pamilya mo. Sige, una na ako. Sige, Para ingat makabalik ka. ako agad. Sa kaibigan nila Alodia, Ellie at Vani, sinabi nila ang totoong nangyari kung ba't hindi nila mababantayan ang mga kapatid nila. At nang nalaman ni Athena ito, galit na galit siya at kinausap niya agad ang mga pamangkin niya. Alodia, Ellie at Vani, pumunta kayo dito. Asan si Alodia? Hindi po namin alam. Umamin niya kayo, nung isang araw, sa kayo nagpunta. Tita, gumawa po kami ng thesis. Tinapos lang po namin pinapagawa ng boss ko. Huwag niyo akong pinaglolo ko. Sinabi na kaibigan niyo yung totoo. Tita, patawarin niyo po kami. Nagsinungaling po kami sa'yo. Tita, di na po mauulit. Sana po huwag niyo ito sabihin kay mama. Magagalit at mag-aalala po yun. Kailangan malaman ng mama niyo to. Pinalaki niya kayo ng maas, magaganyan kayo? Tita, pangakawa mo na. Ayaw na naman po namin mag-alala si mama. Pangako po, hindi na po maulit ito. Siguraduhin niyo lang. Kasi pag naulit pa to, sabihin ko na to sa mama niyo. Opo, tita. Ngayon, hindi na sila nagpapaalam na alis sila. Nalulungkot sila dahil wala sa kanilang tabi ang nanay nila, kaya gumawa sila ng paraan upang hindi na mangulila. Si Alodia, gabi-gabi umiinom. Si Vani, palaging nasa bahay ng kaibigan niya at minsan hindi na umuwi. Si Ellie naman, sumasama sa birthday party ng boss niya. Nag-inuman sila buong gabi at sa kalasingan ni Ellie, nag-aya na siyang umuwi. Inalok siya ni Mark na samahan niya itong umuwi dahil gabi na at pumayag naman si Ellie. Sa gabi na ito, di na malaya ni Ellie na hindi na siya dinala sa bahay nila at doon may nangyari sa kanilang dalawa. Ano nangyari sa mga ate ko? Dati naman hindi sila ganyan. Namimiss ko na yung mga dating ugali nila. Palagi na lang silang ginagabi ng uwi. Kung hindi ginagabi, minsan hindi na sila umuwi sa bahay. Paano na yung kinabukasan nila kung magre-rebelde sila? Si Ate Alodia, inom ng inom gabi-gabi. Si Ate Ellie, wala nang time para sa amin ni Ate Gail. At si Ate Vani, hindi na minsan umuwi sa bahay. Palagi siya nasa kaibigan niya. Palagi ko na lang kasama sa bahay si Ate Gail at si Tita Athena. Minsan, pag may importanteng kailangan na sikasuhin si Tita Athena, si Tita Maria ang nagbabantay sa amin. Miss na miss ko na si Mama. Kailan kaya siya uuwi? Malapit na naman yung Pasko. Sana dito siya magpasko. Malungkot ang walang nanay na kasama lalo na magpapasko na. Malulungkot si Mama pag nalaman niya na sila ate nagre-rebelde. Hindi lang magagalit si Mama, baka isipin niya
kung ano yung pagkukulang niya sa pagpapalaki sa amin. Napalaki naman kami ni Mama ng maayos at minahal niya kaming lahat. Kahit hindi kami mayaman, nakakakain pa rin kami ng 3 beses sa isang araw. Ang importante, kompleto kaming pamilya at sana umuwi na si Mama. Ang wish ko ngayong Pasko ay umuwi na si Mama at magbago na yung mga ate ko. Miss na miss ko na sila eh. Dumating ang araw ng Pasko, ngunit wala pa ring pagbabagong nangyayari sa kanilang pamilya. Pasko na pala. Pasensya na wala tayong handa ngayong Pasko. Okay lang po yun, tita. At least kompleto tayong lahat kahit nasa ibang bansa si Mama. Nasa si Ellie. Nasa kwarto sa Ate Ellie, masama pangaramdam niya. Sayang wala tayong handa ngayong Pasko. Nakalimutan ko nga rin maglagay ng dekorasyon dito sa bahay. Para saan pa? Tama na yun, Alodia. Gail, Jewel, pumasok muna kayo sa kwarto. Opo, tita. Kailangan na pala magpa-check up ni Gail sa susunod na linggo. Ano ba yan? Wala na nga tayong pera. Hindi nga ako makabili ng gusto ko. Intindihin mo na lang ang sitwasyon. Lumalala na ang sakit ng kapatid mo. Ano bang kinagagayat mo? Kay Mama naman nanggagayan kahit ng gastusin ah. Pero kulang pa rin yun. Kaya nga pati sweldo ko nagamit na. Huwag kang magsalita na parang alam mo ng lahat. Bakit? Wala na ba akong karapatan na magsalta? Kasalanan niya ba na nagkasakit siya? Tama na nga yan. Tumahimik na kayo. Tita, please, hayaan mo muna kami dito. Pati ba naman si tita, hindi mo na rin sinusunod? Ate, ano po bang problema? Nag-aaway ba kayo? Gail, huwag ka na makisali dito. Pumasok ka na sa kwarto. Bakit po? Ako po ba yung pinag-uusapan nyo? Kaya ayaw nyo marinig ko? Gail, makinig ka na kay tita. Hindi ka kasali dito. Hayaan niyo siya. Bakit ayaw nyo sabihin sa akin kung anong problema? Dahil ba sa sakit ko? Siguro pabigat na lang ang tingin nyo sa akin. Sorry kasi wala akong magawa. Sorry kasi dagdag na ako sa problema ninyo. Sorry kasi nagkasakit pa ako. Dahil sa akin umalis pa si Mama. Wala kang kasalanan, Gail. Pwede ba? Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Baka atakihin ka pa sa sakit mo. Ano ba problema mo, ate? Gusto mong malaman? Itong pamilya ang problema ko. Kala mo ba ikaw lang nahihirapan dito? Sana naman maging responsabling ate ka naman sa amin kahit ngayon lang, ate. Ate, Anong kailangan mo? tungkol po sa nangyari nung nakaraang araw. Kalimutan mo na yun. Pero ganito na lang ba tayo, ate? Kulang na lang di tayo magpansinan eh. Bakit hindi sila ang kausapin mo? Kasi dapat ikaw yung gumagabay sa amin. So, sinasabi mo na ako may kasalanan lahat. Sige, sisihin niyo na ako. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Pwes, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Bigyan mo muna ng oras makapag-isip ang ate mo. Sana nga po, tita, maintindihan niya. Tara, samahan mo na lang ako. Kamustahin natin mama mo. Wait lang po, tawagin ko lang si Gail. Ate Gail! Ate Gail! Ano nangyari? Gail! Gail! Tumawag na kayo ng doktor. Kami na bahala sa kanya, tita. Tita, kamusta na po pala si Gail? Okay naman na siya ngayon. Mabuti naman po. Ano na po ba ito ni Mama? Hindi ko pa nasasabi sa mama mo eh. Ano nangyayari sa'yo? Masama lang po yung pakiramdam ko. Sige, magpahinga ka muna dyan. Iwan mo na kita. Sige po. Anong gagawin ko? Hindi pwede mangyari to. Ano sasabihin sa akin ni Mama? Paano mga kapatid ko? Ma. Oh, Ellie, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Kayo po, kamusta? Mabuti naman. Mag-iingat kayo palagi ah. Namimiss ko na kayo ng mga kapatid mo. Busy ka po ba? Hindi naman masyado. Buti na nga lang, di off ko ngayon eh. Ma, pwede po ba umuwi ka na? Please, tulungan na lang po kita magtrabaho. Anak, alam mo naman hindi pwede, di ba? Ma, kailangan po kita eh. Anak, nandito lang ako para sa inyo. Alam mo naman yan, di ba? Alam ko naman, Ma. Pero sana umuwi ka na. Hindi ko kakayanin ito mag-isa. Hindi kita maintindihan, Ellie. Okay ka lang ba? Ma, hindi ako okay. Ngayon ko kayo kailangan, pero nasan kayo? Ma, ang hirap-hirap na eh. Ayoko na.
Ano bang sinasabi mo? May problema ka ba? Huwag niyo na po akong alalahanin. Kalimutan niyo na lang po ang mga sinabi ko. Sorry po sa abala. Sige po, paalam. Ellie, gising na. Bangon na, uy. Ellie! 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 Jewel! Bunny! Ellie! Tita, bakit? Tita, anong bang nangyari? Hindi ko alam. Ellie! 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 O bakit din mo tsura ng mukha niyo? Talo niyo pa nalugi. Wala na si Ellie. Bakit lumayas ba? Tumatakas dito sa problema dito sa bahay? Ate, ano ba? Bakit? Kasalanan ko ba? Nagpamatay siya, ate, wala na siya. Ano? Nagpakamatay siya? Nasaan siya? Ikaw na lang po yung hinihintay namin. Paalis na din po kami. Hello? Nasaan na si Ellie? Anong nagpakamatay? Bakit niya gagawin yun? Sabihin mo sa akin. Kasalanan ko ito lahat. Kasalanan ko. Hintayin niyo ako. Uuwi na ako dyan. Ate, gusto ko pong makausap si Mama. Gawa mo na makisabay. Kakamatay lang ni Ellie. Huwag kang dumagdag sa problema. Halika na, Tigil. Ay, nakausap ko na yung mama niyo. Mabuti naman. Uuwi na daw siya dito. Kailan po? Wala siya sinabi eh. Pero siguro matatagalan pa. Ganun po ba? Sige, pasok na po ako sa kwarto. Ate, Bakit puro problema na lang dumarating sa atin? matatapos din lahat to. Huwag ka na mag-alala. Inumin mo na to. Ayoko. Ate, kailangan mong inumin to. Siguro kung mawawala ako, mawawala na rin kayo ng problema. Ano bang pinagsasabi mo? Nahihirapan na ako. Ate Gil, umayos ka nga. Ayoko na. Pagod na ako. Dapat mo kayanin para sa amin. Para kay Mama. Gusto kong makausap sila Mama, pati sila ate. Gail, ano bang mga sinasabi mo? Gail, ayaw mo na ba kaming kasama? Gusto mo na ba talaga kaming iwan? Ang saya po pala ng ganito. Lahat kayo nandito para sa akin. Hindi nakakatuwa, Gail. Iiwan mo na kami. Anong masaya doon, ha? Alam ko na nahihirapan ka na. Sana na kang bumitaw. Ngayon ka lang naging concern sa akin. Please, Gail, huwag ka sanang bumitaw. Anak, may pagkukulang ba ako sa inyo? Parang habang tumatagal, unti-unti kayong nawawala sa akin. May pagkakamali ba ako? Lahat na lang ginagawa ko. Bakit lalong lumalala ang problema natin? Wala na ba akong kwentang ina? Ma, hindi niyo po kasalanan. Hindi niyo po ginusto na lumayo sa amin. Alam ko po na mahirap tanggapin, pero sana po kayanin niyo dahil kayong gagabay sa amin. Sorry anak ha, kasi wala ako dyan. Hindi ko man lang nasilayan ang burol ng kapatid niyo. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ma, gusto mo ba kantahan kita? Para gumana yung pakiramdam mo? Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Salamat anak ha. Salamat sa alay mong kanta.
Di ba sabi mo gusto mo makausap si Mama? Dadating na lang. Ate Gail, please, gumising ka na. Ate Gail. Pasok. Uy, ate. Atina, mga anak. Buti naman nakauwi ka na. Oo nga eh. Atina, salamat pala sa lahat ng pag-aalaga mo sa mga anak ko. Wala yun. Ayos lang. Miss na po namin kayo. Miss na miss ko na rin kayong lahat dito. Kamusta na? Nasaan nga pala yung ate niyo? Nasa kwarto niyo po. Tara, samahan kita sa kwarto ni Alodia. Tara. Hello dyan, anak. Nandito na ako. Pasok po. Anak, di ka ba masaya na nandito na ako? Huli na ang lahat, ma. Wala na yung mga kapatid ko. Alam mo naman na ginawa ko lahat, di ba, para sa inyo? Naiintindihan ko po kayo. Kasalanan ko rin naman po eh. Kung hindi kasi ako naging makasarili, hindi ito mangyayari. Tigilan mo na yung pag-iisip mo ng ganyan. Alam ko naman na binabantayan tayo nila Ellie at saka ni Gail. Sorry, ma. Sorry po sa lahat. Sana hindi pa po huli ang lahat para maayos ang ating pamilya. Maaayos yan ngayon na nandito na ako. Ma, tigil niyo na nga yung drama. Bagong taon na. Lukhad naman po tayong lahat. Sali naman ako dyan.